Nagsinungaling ka na ba? Ay mali. Dapat pala ang tanong ay anong mga bagay na ang madalas na kasinungalingan sa'yo? Walang taong hindi nagsisinungaling. Alam nating bawal, pero ang mga pagsubok dito sa mundo ay kailangang magsinungaling para sa ikabubuti rin natin. Ang pinakamabinta kong kasinungalingan ay noong high school. Nasagot sa tanong na, "Bakit ginabi ka?" "May project po kasing ginawa." Mababaw na dahilan para gumawa ng kasalanan, pero dahil ayaw kong mapagalitan ay nakakapagsinungaling ako. Saka kapag kailangan ng pera, tapos project na naman ang ituturing salarin ng bayaran. Iyon pala sa internet cafe lang napupunta ang hinihinging pera. Madalas akong nakokonsensya kapag ang dahilan ng aking pagsisinungaling ay ang pera. Pera, pera, pera. Kung pwede lang sanang hindi isipin ng pera, gagawin ko, pero mahirap dahil ito ang ugat ng ating ikabubuhay. Pati ng kasalanan. Yung feeling na binigyan ka na ng pera pero sasabihin nila na hindi basta-basta pinupulot ito. Awkward yon. Paano kung malalim ang dahilan ng iyong pagsisinungaling? Yung tipong araw-araw kang ginugulo ng konsensya mo at pati sa panaginip mo hindi ka matahimik. Malamang isang araw, bigla ka na lang tumalon sa building o kaya tulad lang tumawid sa daan. Nasa Israel siya, balita ko eh. Sagot ni Benji sa tanong ni Anjo habang kumakamot pa ng batok. Naghiwalay ba talaga kayo? Prangkang tanong ni Anjo. Pare, hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko sa'yo? Hindi. Sagot niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Benji. Huminga ng malalim si Benji at napasandal sa sofa. Dumikit pa sa likod niya ang bubble gum na nakadikit doon. Bulong nito. Dapat ba akong maniwala? Pagsasalita uli ni Anjo. Nagulat ang dalawa nang makarinig ng isang platong nabagsak. Kumalampag ito na parang nabasag mula sa kusina. Napatingin silang dalawa sa dako nito. Wala namang pader na humaharang sa kusina at sala, kaya malaya ang mga mata nila na makita ang nangyari. Tumayo si Anjo pero pinigilan siya ni Benji na tumingin o lumapit sa kusina. Umuwi ka na pare. Biglang sabi nito habang hawak ang balikat ni Anjo. Seryoso ang mukha nito, di tulad kanina na parang nakikipaglokohan lang at kalmado pa kanina, pero ngayon parang may haharapin siyang isang malaking problema. Pero hindi pa tayo tapos, May. Alis na. Sigaw nito. Galit ang ngitsura niya na parang nakukulitan sa kanya. Hindi niya maintindihan ang inaasal ng kumpare niya. Tika, baka pwede mo munang ipaliwanag. Labas na, huwag ka nang magtanong. Umuwi ka na, huwag kang babalik dito. Hindi man lang matapos ni Anjo ang mga pangungusap niya. Hindi man niya maintindihan ang nangyayari, pero may kung ano na tumutulak sa kanya para umalis. Magkita tayo sa ibang araw, sabi nito, kaya humakbang na si Anjo. Kung may pagkakataon pa. Pagpapatuloy ni Benji na parang bumubulong sa hangin. Naiwang may question mark sa ulo ni Anjo. Wala siyang naiintindihan sa nangyari kanina. Napatingin siya sa langit. Madilim na pala. Kahit konti lang ang nalaman niya ngayon o parang wala siyang nakuhang impormasyon ngayon, ay parang ang bilis lumipas ng oras. Dahil siguro sa mga katahimikan at mga post ni Benji sa kanyang mga tanong. Madalas pa itong tumawa kahit wala namang nakakatawa
at pinag-uusapan. Napailing na lang si Anjo. Nasa kotse na siya nang makarinig ng isa pang plato na nabasag. Napatayo siyang palabas ng kotse pero natandaan niya ang sinabi ni Benji na huwag siyang babalik. Kasunod ng tunog ng pagbagsak ay ang isa na namang tawa mula kay Benji. Pare, sana okay ka lang. Magtitiwala ako sa iyo ngayon. Pumasok siya muli sa kotse at pinaandar ito. Napatingin siya sa side mirror at may nakita siyang babae na may pilat sa muka na masamang nakatingin sa kanya. Doon mismo nakatayo kung saan nakapark ang kotse niya kanina. Gusot din ang damit nitong puti. Kinabahan siya kaya pinaharurot niya ang sasakyan at nag-focus sa pagmamaniho. Ginugulo mo rin ba sila? Pasigaw na tanong ni Benji sa kawalan. Isa na namang plato ang nabasag at ang isa pa ay nahagi sa kanya papunta sa pinto. Mabuti na lang ay nakailag siya. Pursahang natilapon si Benji palayo habang nakikita ang figura ng babae na palabas sa nakasaradong pinto. Mariel! Sigaw nito habang nakangiti. Huwag mo na silang gambalain, wala silang alam. Pero hindi siya nito pinakinggan. Dumiritso ito palabas at si Benji ay nawala ng malay. Pabalik si Aryan sa hotel nang makita siya ni Anjo. What the? Sabi nito nang makitang may sumusunod na isang babae dito. Kapareho ng suot ng babaeng nakita niya kanina kina Benji. Ano ba ang ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili. Dumaan ito sa may poste ng kuryente at paglagpas doon ni Aryan ay nawala ang sumusunod sa kanyang babae. My God! Sambit na lang ni Anjo at nag-sign off the cross. Beep! Beep! Napalingon si Aryan. Miss, pwede ihatid na kita? Sabi naman ni Anjo kasabay ng pagbukas ng bintana ng kotse. Nakangiti siya sa nobya pero parang wala ito sa sarili. Beep! Bumusina ulit siya kaya parang nagulat si Aryan. Ngumiiti ito ng tipid at sumakay sa kotse. Why are you acting so weird? Tanong ni Anjo. May sasabihin ako mamaya pag uwi. Sabi nito. Nahiwagaan naman si Anjo sa gustong sabihin ni Aryan. Maaring tungkol ito sa mga hindi normal na nakikita at nararanasan nila at maaari ring tungkol ito sa kanila. Buntis kaya si Aryan? Hindi ba pwede ngayon? Sabi niya at pinaandar ang kotse. Sadyang makulit si Anjo kaya pati sa mga ganitong sitwasyon ay hindi siya magbabago. May halong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman. Mamaya na lang. Matamlay na tugon naman ni Aryan. Daig pa yata niya ang lantang gulay. Ngayon na Han, tungkol saan ba? Pangungulit pa rin niya. Mamaya na nga, wala ako sa mood makipagkulitan. Kapag wala sa mood ang babae, madalas nahahawa ang lalaki. Mas mabuti na huwag salubungin ang topak ng girls, pero gaya ng sabi ko, makulit si Anjo. What's the difference of now from later kung ang sasabihin mo lang ay pareho? Sabi nito habang nakatingin sa daan. Ano ba Anjo? Can I have a moment of silence? Sabi nito at sinapo ang ulo at tumingin sa labas. Mas nag-i-enjoy pa siyang tignan ngayon ang lumang mga blok ng semento na nakaharang sa daan kaysa tignan ang may sungay na kanyang nobyo. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Sigaw ni Anjo na ikinagulat naman ni Aryan. Tili ni Aryan. Mulat na mulat ang mata, parang ang bibig niyang malapit ng mahiwa sa sobrang buka. Hindi rin niya alam
kung gaanong nginig ang naramdaman niya sa oras na iyon. Hahaha! Tawa naman ng tawa si Anjo. You should make that face every time. Anjo, it's not funny. Hindi kasi alam ni Anjo ang iniisip niya. Kung ikaw ba naman ang nag-iisip ng isang patay at ang mga nakakatakot pang nangyari sa iyo, tapos ay gugulatin ka, hindi ka ba maglulumpasay sa gulat? Ito dapat ang mga sasabihin niya kay Anjo. Lahat ng nalalaman niya ay handa na niyang sabihin kay Anjo, pero ang lokong nobyo niya ay sinisira talaga ang mood niya. Nakuliling ang tinga ko sa tilim mo. Haha. Akala ko mababasag ang mga salamin ng kotse ko. Pagtitripan ito. Noong bata pa si Anjo ay hilig niyang magpaayak ng mga kaklase, lalo na ang mga babae. Aasarin niya ito hanggang umiyak, kaya hindi na nakakapagtakang hanggang pagtanda ay ganun siya. Malamang na-miss niya ang feeling, kaya gusto niyang paiyakin ngayon si Aryan. Stop the car! Mahinahong sabi ni Aryan, habang hinahabol pa rin ang hininga. What? Haha. Umakto pa itong bingi na hindi naririnig si Aryan. I said stop the car. What the? Isang pabiglang tapak sa preno ang nagpatigil sa kotse sa gitna ng isang interseksyon. Nakausli pa ang puwitang bahagi ng kotse na maaaring mabangga ng darating na sasakyan. Beep! Pagbusina pa ng bumubuntot na SUV sa kanila, sa likod kasabay ng pag-o-overtake nito. Siguradong napamura rin ang driver nito dahil sa biglang pagpreno ng sasakyan na nasa harapan niya. Mabuti na lang at hindi isang busy street ang kanyang napagtripan, kung hindi siguradong nabangga na sila ngayon. Sira ka ba? Sigaw uli ni Aryan dahil kung hindi sila naka-seatbelt ay siguradong tumama ang ulo nila sa kung ano man ang nasa harap nila. Bakit ka tumigil sa gitna? Babangga tayo niyan eh. Sabi mo stop eh. Yan. Piloso pong sagot nito. Kung gusto mong magpakamatay, huwag mo kong idamay. Sinunod ko lang naman ang sinabi mo eh. Nagbunga ang pang-aasar ni Anjo dahil nangingilid na ang luha ni Aryan. May namatay sa malapit sa bahay natin. May nakilala akong tanod. Siya yung namatay at may sinabi siya sa akin. At tuloy nang bumagsak ang luha niya. Gaya ng ibang lalaki, ang luha ng babae ang nagpapalambot sa bato nilang puso. Ang bait niya eh. So please, alisin mo dito ang kotse. Mamaya ko kukwento ang lahat sa'yo. Sorry. Ito lang ang nasabi niya at kumambyo na, pero namatay ang makina ng kotse. Lahat ng ilaw ay ayaw ring sumindi. Pilit na pinipihit ni Anjo ang susi para mag-start ang kotse, pero ayaw. What's happening? Takang tanong ni Aryan. I don't know. Sabi niya sabay pukpok ng kamay sa manibila. Labas na tayo. Pilit nilang hinihila ang knob pero ayaw bumukas. Ayaw! Sigaw ni Aryan na nag-umpisa nang magpanik. Pati bintana ayaw. Pinapalo niya ang bintana pero hindi siya ganoon kalakas para mabasag ito. Tabi. Tinanggal ni Anjo ang headrest ng kotse at pinapalo sa bintana ang patisok na bahagi nito sa gawin ni Aryan. Habang pinapalo ay humingi siya ng tawad kay Aryan. Sorry, it's all my fault. Kung mababasag ito sa oras, mauna kang lumabas. I love you. Binatukan naman siya ni Aryan. Sira ka pala eh. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Sabi ni Aryan, kaya napangiti si Anjo. Hindi lahat ng kilig scenes ay nakakakilig, minsan ay nakakatakot din. Habang busy sila kakasira ng bintana, ay biglang humarap sa kanila ang babaeng may pilat sa mukha. Napatigil si Anjo sa pagpalo habang tili naman ng tili si Aryan.
Gumagalaw ang mga labi nito na may sinasabi pero hindi nila marinig o maintindihan. "Umalis ka dyan!" sigaw ni Anjo at nilamon ng lupa ang babae. Kasabay nito ang pagkabasag ng salamin, pero may isang maliwanag na ilaw mula sa isang truck ang mabilis na parating. Beep!